po ba kusang sinurrender po ng mga diskaya o ang BOC po mismo ang nakahanap dun sa mga sasakyan? Tama po. Ang dinatnan po natin nun, yung dalawa lang po, no? Yung nasa search warrant, may dalawang hindi kasama. So, kinontrol na natin ng BOC yan. Ngayon, ang Diskaya family po mismo, mabuti naman, tumugon sila dun sa aking panawagan sa kanila. Actually, babala naman po yun. Na talagang mahuhuli naman po natin yan. Dahil nakikipagtulungan na po kami sa ang HPG, ang Highway Patrol Group sa amin. Kaya nung mga bandang gabi na, buti naman pusa naman po nilang pinadala na po dun sa compound yung natitira pong mga nasa listahan ng subject po ng search warrant. Maigi na rin po yun. Ngayon, meron naman silang pagkakataon na ibigay sa amin po yung kanilang mga dokumento kung talagang naniniwala sila yan nagbayad ng tama at wala silang nilabag dun sa mga provision ng anti-smuggling law po natin. Yan naman po very objective at professional naman po namin titingnan yan kung talaga pong wala ngayon. Kaya sinasabi naman din nila na yan daw binili daw nila sa mga dealers. So titingnan din po natin yan. Meron pang pagkakataon para sipatin po na todo po yung mga dokumento po nila. Commissioner, doon po kasi sa search warrant, 12 cars po 'di ba po ang kasama. Pero ngayon binabanggit nyo, even yung 2 cars ng mga diskaya na hindi po kasama sa search warrant, nasa pangangalaga na din po ngayon ng BOC. Bakit po naisama yung 2 pang ibang sasakyan? Ganito po kasi ang kabuuan kasi sila naman po mismo ang nagsasabi na at least 28 yung kanilang mga luxury vehicles, di po ba? Lumabas po yan sa mga hearings, lalo na nung ito nakarang sa Blue Ribbon Committee. At sa kanilang social media naman, ang sabi nila dyan, may mga 4 na po sila mga high-end cars, luxury vehicles. So, tinitingnan na po namin lahat yan. Kaya lang naman po nauna po yung 12. Kasi po sa pag-a-apply sa husgado, sa justice, in this case, sa sala po ni Justice Carolina Sison ng Manila RTC, pag humarap po kami dyan kasi, kailangan masusi namin pinaghandaan yung mga dokumento, merong personal knowledge po yung nag-a-apply. So nagkaroon din kami ng intelligence gathering, of course, at documents checking galing ng LTO, ng mismong BOC. So ako na nag-utos na kahit 12 pa lang yan, i-apply na namin. Kasi habang nagtatagal yan, lalong lumalaki yung posibilidad na maging mahirap naman po naming mahuli po yan. At habang tumatagal din po, lalala po at lalalim po yung pagduda po sa amin ng ating mga kababayan dahil tanggapin na po natin, tanggap naman namin na ang tiwala ng bansa sa BOC medyo negatibo pa po yan. So inutos ko na pong unahin yung 12 dahil halos na kumpleto namin yun at naniniwala kami na sapat yung aming mga impormasyon at dokumento upang pagbigyan po ng korte, nabigyan kami ng search warrant.